Totoo nga ba mga kababayan yung kasabihan na it takes one to know one? Dahil etong ating dating tuluging senador mga kababayan ni si Franklin Porky Drilon na dati na rin niyang nakasuhan ng kaliwatkan ng plunder case at graft case ay ngayon mga kababayan napaangal na dahil sobra-sobra na daw ang kurakutan dito sa ating bansa. At ang sabi ng mga netizens mga kababayan na kung dati pabutil-butil lang daw ang nakawan mga kababayan, ngayon gara pala na. Na pati si Drilon mga kababayan na mayroon nga dating kinakaharap na kaso na tungkol sa korupsyon ay ngayon napanganga. What? Sobra-sobra naman ang korupsyon dyan. Oh, yan talaga ang kanyang mensahe mga kababayan dahil sa computation niya mga kababayan umaabot na ng 1 trilyon ang sinasabing unprogrammed fund. Ito na raw ang nagsisilbing pork barrel mga kababayan na pwedeng gamitin sa kurakutan. Oh, alam ni Drilon yan mga kababayan ha. Dahil dati siyang senador At base daw sa kanyang 20 years plus na panunungkulan sa gobyerno mga kababayan bilang mambabatas. Ito na raw ang pinakakurap na budget na kanyang nakita. Panoorin niyo po ha. Alam mo, 24 na taon ako sa Senado. 24 years. 4 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Pinakakurap. It takes one to know one nga ba mga kababayan? Pati si Drilon napaangal. Grabe naman kayo. Garapala na. Talagang minanggol nila yung budget. Mango. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. That's hindi na nakilala. Budget because alam niyo po, the most corrupt budget. At ang sabi pa mga kababayan si Drilon na ang issue tungkol sa korupsyon. It takes one to know one. Alam na alam niya ang kalakaran dyan mga kababayan. Yung mga congressmen natin, yung House of Representatives, who is the principal proponent of the General Appropriations Act, they found a basis of providing fiscal space by moving the program projects to the unprogrammed portion. Yan nga ang nakakainis mga kababayan Yung talagang proyekto na mayroong plano mga kababayan, hindi nila pinondohan. Nauna pa yung mga unprogrammed funds mga kababayan. Samantala yung sinuggest ng executive, itsapera nila. Kaya iniba ang unprogrammed portion. Sa amin so po, magkano na? Po yan. For the last 3 budgets, 2025, 2024, 2023. Under the Marcos administration, yan lahat ha? Yung 3 budgets po na yan, yung unprogrammed portion ay umaabot ng 1 trillion. Ano po? 1 trillion? Pati si Drilon halos masok ka mga kababayan. Grabe naman kayo! Dati pabutil-butil, ngayon garapalan. Sabihin nito, yung 1 trillion, ilinipat nila sa unprogrammed funds and they created money para sa mga pork barrel. Hindi ko sinasabi pork barrel. Sabi ni Drilon. Ngunit, they created an opportunity to fund their pork barrel by putting it in the unprogrammed portion of the budget. I think the president has lost control over his budget for the last 2, particularly the last 2 years. Ano maaasahan mo, weak leader mga kababayan Ganyan talaga mga kababayan kapag weak. Hindi na ginagalang ng kanyang mga tauhan. It's either mga kababayan na weak talaga siya o talagang kasali din siya dyan sa mga pinaggagawa ni Tamba mga kababayan. Halos yung House of Congreso na lang, or particularly the House of Representatives, is the one running running the budget, and they have mangled the budget. Mangled. Remember, tingnan niyo mga kababayan sa tambalos-los that the budget is a result, is an output of our economic managers. Remember, ang proseso kasi niyan mga kababayan yung Pangulo, mayroon siyang mga listahan na ng hinihinging budget. I-approve na lang yan ng Kongreso mga kababayan. Sila ang susuri dyan sa Congress. Tapos anong ginawa? Pinalitan itong mga budget ng hinihingi ng nagnag. Tapos nung inaprobahan na ng Kongreso at Senado, pagbalik doon sa Pangulo, hindi na niya kilala kung ano.
Ano ba to? Hindi ito ang aking hiningi. Tapos pinirmahan din ng bangag mga kababayan. Siya nga, no? O, siya nga. That the public spending contributes to about 20 to 25% of our gross domestic product. Kaya po yung economic managers are tasked to craft the President's budget, what we call the National Expenditure Program. Pagdating... So, paano na yan? Ang tila nagka-craft ngayon mga kababayan ng budget ay yung mga tambalos-los dyan sa Kongreso at Senado. Binaypass ang mga economic managers ng bansa dahil ang economic ng kanilang bulsa ang inuuna. Po ng General Appropriations Bill, pagdating sa House, they mangled everything. They mangled. The President has lost control over the Muntik pang budget process. And I tumbasi, urge the President recover that control for the good of the country. Kaya tingnan nyo, natanggal yung chairman dahil lang sa hindi na-discovery ng Malacanang. Huwag nyo sabihin sacrificial lamb yung si Zaldico mga kababayan. Sa kanya lahat ibubunto ng sisi tapos hindi na natin mahagilap. Nasaan na nga ba si Zaldico? Sacrificial lamb ng mga ungas mga kababayan. Talagang hindi na maintindihan. Hindi na nila makilala yung ginawa ng economic managers na National Expenditure Program. It was mangled in Congress. Mangled. And this has an effect on our lenders because they are looking at our deficit, and the deficit will balloon because of the funding of the projects which are not a part of the regular budget. So talagang masama ito. Masama. Tapos yung mga pera pa mga kababayan na dapat andun sa mga bangko ng gobyerno, DBP, sa Land Bank, etc. Na supposedly sana mga kababayan magagamit para sa investment at kumikita na sana ha. Ano nangyari mga kababayan? Example na lang yung pera ng Land Bank, DBP. Nilagay sa Maharlika Fund na hanggang ngayon hindi po kumikita ng income mga kababayan. Sayang. At worst, baka nalugi pa. As I said, I will repeat, regardless of the legalities of what has happened, the most important thing is that the President has lost, that's the most unfortunate thing, the President has lost control over the budget. Kaya ngayon, nakikita mo, they're all scrambling kung saan-saan. Scrambling. Yes. Tapos ang kanilang depensa mga kababayan, si Duterte is lying. He is lying. Tapos later on, umamin na mayroong blanco. 107 billion yung PhilHealth. I don't know. Pati PhilHealth, kinangti. But this is evidence that because the budget was bungled and the funds that were supposed to fund the programs necessary to move our economy, nawala na lahat. Nawala! And here... Grabe, no? Parang sila ang sumabotahe mga kababayan sa budget. Tapos sasabihin nila si Duterte daw ang nagsabotahe ng budget. Really, in my view, it is unfortunate that the President has lost control over his own economic program as pronounced in the General Appropriations Act. So, Senator, how might he be able to regain control? Sa tingin niyo, ano ang pwedeng remedyo dyan? Ang remedyo dyan, man up PBBM. Alisin niyan si Tambalos-los. Tapos yung asawa mong si Admiral, wag mong ipasali dyan. Tapos man up, yung pinangako mo, tuparin mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Umalis ka na. Well, he can regain control. Wala na mga kababayan, wala na pag-asa si BBM talaga. Mag-aantay na lang tayo ng 3 years. Ewan lang natin anong itsura ng ating bansa after 3 years mga kababayan. Grabing paglulustay sa pera. By making sure that the releases are proper, because he has control over the release of the funds. Yes. To the extent it is still possible to, I do not know to what extent the President can again fund the deleted or grabe palakpak ni Tambalos-los. Unfunded regular programs. That's a question of computing how much it will cost. But the President should try to do that, realign. The power of the President to realign. O kung hindi lang siya gunggong mga kababayan, bakit pinirmahan niya ang budget? Dapat binalik niya yan doon sa Kamara. Ayusin niyo yan, hindi yan ang hinihingi ko. Pwede
Pwede ba bang mag-realign ngayon? It's too late na napirmahan na. He's recognized Sana nga ma-invalidate mga kababayan. Invalid ng Korte Suprema ang budget para mabalik ito sa Kongreso at gumawa sila ng bago yung tama na talaga. the Constitution, and he has the power but to realign the savings from the other items and place it, let's say, in education. He can realign items in the pork barrel budget. Baka gusto na tabla-tabla na. Di ba dapat education yung pinakamataas? Hindi eh. DPWH mga kababayan ang pinakamataas sa budget na prone sa kurakutan. Baka gusto niya tabla-tabla na to dahil second year college ako dapat hindi prioridad ang edukasyon. And put it back Baka to ganyan. the computerization. He has that power. Just one thing. One Alam mo, thing. 24 na taon ako sa Senado. 24 na taon ako tumingin. Diyan na nga siya tumaba. ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang Yak. binanggol nila yung budget. Pinakakurap. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget na ito. That's bad. That's I hope bad. we don't do it again. Alam Wag nang paulitin. Umalis ka dyan sa pwesto kung hindi niya kayang maging pangulo. Anong masasabi niya dito? Post the comments below.